Boyfriend, pastor. Yan, ito yung mga immediate needs natin. It represents our desires for personal satisfaction and ito yung mga bagay na dinidesire natin temporarily, agad-agaran. So it could be a form of material, pwedeng pera, easy money, or fleshly desire. Kumaga agad-agad gusto natin kahit hindi dapat. Yan, gusto natin agad-agad kahit hindi dapat. So tingnan natin kung paano sumagot si Jacob. Sabi ni Jacob, alright, ba't wala si June? Nawala si Brother June. Ayan, alright, sabi ni Jacob. Pero hindi kasi hyper ni Brother June. Sabi, but trade me your rights as the firstborn son. Si Jacob, ang anong ibig sabihin ng pangalan ni Jacob? Si cheater. Huwag kang tumingin sa katabi mo, hindi yan cheater. Ayan. Si Jacob, ang ibig niya sabihin ay cheater or deceiver. Nakipag-deal si Jacob kay Esau. So, inas ngayon ni Esau, inas niya pala si Esau na i-trade yung birthright niya para lang sa isang patani, nilagang pataning pula. Ano ba yung meron pag sinabing firstborn ka? What does it mean? What's in it for you if you are firstborn? If you are firstborn, ibig sabihin may birthright ka. You have the birthright. It was a special honor given to the firstborn son. It included a double portion of the family's inheritance. So kapag ikaw ay firstborn, you will have a birthright and that you have a special honor to have a double portion of family inheritance. So ibig sabihin, doble ang mana. Diba? Kaya matalino to si Jacob, hiningi niya, mukhang pera. hindi naman. Hiningi niya na, sige, ibibigay ko tong lentil ko, pero bibigay mo sa akin, yung pagkapanganay mo. Kasi alam niya na yung double inheritance at the same time, yung ding honor na one day, ikaw yung maglilid sa clan mo, sa family. So yun yung, pag ikaw ay may birthright, napakayaman mo na kasi si Abraham sobrang yaman, di ba? Plus, ikaw pa yung pinaka-leader. Okay? Kaya itong si Jacob, yun ang hiningi niya. Pero yung mga firstborn, pwede nilang ibenta. They can give or they can sell this. Pero yun nga lang, pag binenta nila yun, automatic mawawala yung material at saka yung leadership position nila. So sabi dito, alright, Jacob replied, but treat me your rights as the firstborn son. Sabi ngayon ni Esau, look, I'm dying of starvation. Ano ba yan? Matadegi bells na ako, mamatay na ako, sabi niya. Ano bang mahalaga pa niyang pagkapanganay ko kung ako naman ay magugutom? Nagets niyo? Parang ganun usapang magkapatid, sabi niya ganun. Kung titingnan natin, tama ba? Ang babaw? Ang babaw ba? Piliin niyo yung sandamakmak na kayamanan na yun, tapos yung pagiging leader ng buong angkan nila, pinagpapalit niya sa nilagang patanging pula. Mababaw ba? Sabihin mo nga ang babaw. Red stew versus birthright. Parang ang babaw, no? Pero pinagpalit, yun nga, ang babaw kasi pinagpapalit ni Esau yung inheritance niya at yung position niya sa bahay kubo lang, sa isang patani. But, come to think of it, this is exactly what we are doing if we give in to the bait of Satan. Ito mismo, yung kababawan na nakikita natin kay Esau, na isacrifice niya yung inheritance niya, is the same kababawan na meron na posible that exactly we are doing kapag pinagpapag tayo ay bumibigay sa pain ni Satan. Jacob is a picture of Satan offering us things of temporal value. Panumandali ang kaligayahan. Panumandali ang aliw, madalian. Basta masatisfy ang needs ko. Not just necessarily yung flesh, but it could be anything, sigari, anything na alam nyong panumandalian lang ang nabibigay sa inyong value.
parang kasalanan. Sabi yung favorite kong line na nabasa, sin is like a credit card. Enjoy now, pay later. So kapag tayo po ay nagpapasakop sa bitag ni Satan, pinagpapalit natin yung inheritance natin kay God at yung pribilehyo na makita natin si Jesus ng face to face at yung posisyon natin bilang kanyang mga anak. And this happens whenever we say yes to Satan. So para tayong si Esau na sinasabi natin sa Lord, Lord, I'm dying of starvation. Ano ba naman, Lord, yung pagpalit ko yung buhay na walang hanggan, yung buhay na paganda ng paganda, yung buhay na pasaya ng pasaya, ng pabanal ng pabanal, sa personal na pangangailangan ko. Tama ba? Ang babaw ni Esau, but this is exactly what is happening. Si Esau, mas naging concerned siya ngayon kaysa sa future niya. Tingnan mo yung katabi mo. Saan kaya yan concern? Concern po yan sa sugat niya. Alam niyo yun, na I want you to imagine this, na napakaganda ng ino-offer ng birthright. Ang yaman, plus the fact na ikaw yung magli-lead, ikaw yung fulfillment ng plano ng pangako ni Jesus, ng Panginoon kay Abraham, na you will be father of all nations. Dadami yung lahi nila. Pero, nawala sa isip niya yun, o kinalimutan niya, o hindi siya nag-focus dahil siya ay gutom. So, mas naging concern si Esau sa future niya kaysa sa pang-future. So, it's like choosing a temporary satisfaction in the present than the riches to come in the future. Tama ba? Tama ba? Na marami sa atin na-encounter na ang Lord, ang daming na-experience, grabe yung ipinaranas na pangako ng mga pagbabago ng Panginoon sa buhay natin. Yun nga lang, dumarating pa rin tayo sa point na ang babaw natin kasi pinipili pa rin natin ang Reds 2 versus yung birthright natin, yung inheritance na naghihintay sa atin kapag pinili natin si Jesus. Tuloy tayo. But Jacob said, first, you must swear that your birthright is mine. So Esau swore an oath, thereby selling all his right as the firstborn to his brother, Jacob. So bumigay na, automatic, actually, wala nang deal or no deal. Automatic, deal na agad. Sige, sa'yo na ang aking birthright. Then Jacob gave Esau some bread and lentils too. Esau ate the meal, then got up and left. He showed contempt for his rights as the firstborn. Sigurista si Jacob, no? Talagang deceiver. Ganon din si Satan. Si Satan, sigurista rin yan. Para makasiguro siya na ikaw ay kanya, kailangan niya ng oath, ng panunumpa. Sabihin mo, Satan, o kaya, first time lang to, o kaya sabihin mo, last na to. Sabihin mo sa Lord, Lord, ngayon lang naman po, maliit lang naman to. O kaya sabihin mo, Lord, hindi na po talaga. But when you say yes to Satan's bait, you are giving Satan the control of your life. Hindi lang Reds 2. Come to think of it, hindi lang Reds 2 yung binigay ni Jacob. May kasama pang tinapay. So sisiguraduhin ni Satan na masasatisfy ka at uulit-ulit ka. Ganon ang kasalanan. Paunti-unti hanggang sa di mo namamalayan, di ka na makawala. Tama ba? Grabe, no? At parang ganon na ganon lang. Sabi rito, he showed contempt for his rights as the firstborn. Ano yung sabi ng contempt? Baliwala, kaliwali. Sinabi rito na parang si Esau, baliwala sa kanya yung pinakawalan niya. Masakit, kasi nga, he showed contempt, pero masakit isipin na pinili niya yung temporal, yung immediate, kesa sa ultimate. Diba? Same sa atin. Same, my friend. Nababaliwala ang ginawa ni Jesus Christ sa cross, nababaliwala ang pagliligtas ng Diyos habang pinipili natin na
si Satan mismo ang mag-control sa buhay natin. So church, let me remind you that God wants us to never trade or not to trade God's best for something less. Napakaganda ng plano ng Lord. Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plan to give you hope and a future, and buhay na ganap at kasiya-siya." Diba? Sobrang ganda. Alam niyo yung imagine niyo na alam niyo yung pakiramdam natin na ang sarap ng may Panginoon sa buhay. Tapos kapag naranasan natin na tayo nag-worship together, ramdam natin yung presensya ng Panginoon, ramdam natin yung pagkilos ng Panginoon sa buhay natin, ramdam natin yung mga answered prayers, ramdam natin yung napakatinding ginawa ng Diyos. Yun nga lang, whenever we give in to Satan, lahat ng yun ay nababaliwala. How can we choose God's best and settle for less? Kung ito'y panumandalian lamang. But again, I'm not telling us to be perfect. Dahil wala naman talaga magiging perfect. And remember, we are already holy. God called us to be holy. We are already holy. Meron tayong klaseng dalawang holiness. One is the positional holiness. Ibig sabihin, nung tinanggap natin si Jesus as our Lord and Savior, we are already holy. We are sanctified. Hindi natin kailangan pagtrabahuhan. But then, merong tinatawag na progressive holiness. Ito yung binabago mo ko araw-araw. Yan. Yun yung holiness na binabago tayo ng Diyos araw-araw. So, how can, 2 points lang to, then mabilis lang. So, how can we choose God's best and not settle for less? Number 1, una, refocus. Sabi dito, let your eyes look straight ahead, fix your gaze directly before you. Give careful thought to the paths of your feet and be steadfast in all your ways. Do not turn to the right or the left. Keep your foot from evil. I think that's on Proverbs 4:26, yata na 27. So, imbis na mag-focus tayo sa pansariling gusto natin, when you are faced with any temptation, fix your eyes to Jesus. Isipin mo, is it really worth trading for? Yung bang ginagawa mo o yung gagawin mo at yung pag-decision mo, ito ba'y, ano yung Tagalog ng worth? Ito ba'y ano yung worth? May value ba talaga? Ano yun? Ayun nga, ito ba talaga ay something valuable na ipagpapalit ko kay Jesus? Ano bang gusto natin 5 years or 10 years from now? Remember, whatever we are doing today will impact our future. Yung future natin, we're not just speaking about our future as tayo, but we're speaking about the future of our children. Ano yung gusto nating ipamana? Ano yung gusto nating legacy na maiwan, maalala ng mga tao, lalo na ng pamilya mo, when it comes to your life? And if you are facing any challenges right now, or doon sa mga time na nandito ka sa parang napapaliko ka sa kaliwat sa kanan, you ask God to give you the glimpse of the future. Kung himingi ka ng biyaya sa Diyos, na maipakita niya sa iyo na, Lord, ano po yung magandang nakahanda para sa akin. That whenever you are faced with any temptation, ano ba? Is it worth it? Na ipagpalit ko si Jesus sa bagay na pansamantala lamang. Samantalang si Jesus, that what He offered is eternal. Okay? So, let's decide thinking about our future, not just yung ngayon lang. And then pang second is to refrain. Sabi nga sa 1 Corinthians 10:13, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful, He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Pag sinabi natin refrain, it's all about abstinence, or sa Tagalog ay pag-iwas. Ibig sabihin, huwag nating pagbigyan ng gusto ng sarili natin, lalo na't hindi ito ayon sa kalooban ng Panginoon. At sa mga tao na ay
alam natin yung mga challenges ng bawat isa. Walang pagsubok na dating sa atin na hindi natin kakayanin. If we just believe that God will strengthen us in every situation in our lives. Like kung sa mga nakakausap ko, like kung sinasabi, ang mahalaga sa Panginoon is your desire. Kapag gusto mong ayusin ng Panginoon, ang mga bagay na gusto mong ipaayos sa Kanya, you have to decide. Kailangan mong desisyonan. Kasi hindi pwede na iiwas ka ngayon, then bukas, ganun na uli. Alam niyo kung bakit? Doon ko na-realize na bakit nga ba marami pang mga tao ang pinipili na sumayaw sa kabila, papunta kay Satan at yung isa pa sa Diyos? It is because maybe hindi pa talaga natin nare-receive yung tunay na pagiging born again. Because born again is it's a creation. You're a new creation. Diba? You're a new creation. That's why God wants us na maging kamukha niya. Sorry naman. Yan. Wag na gusto ng Panginoon na maging kamukha. And let me end this. Sabi sa conclusion, Hebrews chapter 12 verses 16 to 17, make sure that no one is immoral or godless like Esau. Ito po ay hindi about just immorality, but this is about godless. Ibig sabihin, wala kang dinyo Diyos, kundi ang sarili mo, who traded his birthright as the firstborn son for a single meal. You know that afterward, when he wanted his father's blessing, he was rejected. Ito po yung nangyari kay Esau. After niyang mag-decide na i-give up yung kanyang birthmark, at nung binibless na ni Isaac, si Jacob, nagmakaawa siya sa tatay niya. Sabi niya, Tay, bigay mo rin sa akin yung blessing na para sa akin. Pero sabi ni Isaac, sorry anak, naibigay ko na yung para kay Jacob. So do you think deserve ba ni Esau yun? Na mawala sa kanya yung birthright niya? Sa kanya nakalaan, pero tinanggihan niya. So his past action, his past decision led to this rejection by his father. But I want to tell you, church, this is not just a story, yung story na binasa natin, it's mabilis lang. It's not just about pandaraya, it's not just about panduruga, but this is also a story of grace. Paano ko nasabi? Balikan natin to. Isaac loved Esau because he enjoyed eating the wild game Esau brought home, but Rebecca loved Jacob. This is the story of grace kasi makikita natin si Isaac, mahal niya si Esau kasi may dahilan si Isaac kung bakit niya minamahal si Esau. On the other way, but Rebecca loved Jacob, period. Nagets nyo? Na si Rebecca, minahal niya si Jacob ng walang dahilan. So this is the same love that we have from our Father. Kaya sa sobrang pagmamahal ng Panginoong Diyos sa atin, He sent Jesus Christ. He sent Jesus Christ, His only begotten Son, para ma-bear lahat ng pain, para kunin lahat ng kasalanan natin, and for us to receive the forgiveness and reconciliation with the Father. Yung sa story ni Esau, natapos yon ng merong rejection. But our story now is different. Because we have Jesus, because there is Jesus who died in the cross, na no matter what, anumang desisyon, maling desisyon, mga maling gawain, lahat ng mga yan ay still may pag-asa kay Jesus Christ. Forgiveness and repentance is now made possible through Jesus. So let me end this with another question. What is your decision now? Do you still prefer red stew or the inheritance? Ang yung bang gusto mo, yung bang decision mo sa buhay, is it aligned to God's plan for you? Or meron pa bang, is there anything in your life that you are becoming Esau? I'm not just referring to the flesh, but it could be something na mga decision mo sa buhay, it's all about you and it's not about Jesus. Maybe, I believe that by God's grace,
kalooban ng Lord kaysa sa Reds 2. But what about others? Paano yung mga taong mahal natin? Paano yung mga taong nasa labas? Paano yung mga tao na hindi pa nakakaranas ng tunay na pag-ibig ni Jesus Christ? So if you really love them, let them know that there is hope through Jesus. Let them experience also God's best than settling for less. So may I invite everyone to stand up as before I pray. May we all stand up, please, and let's. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Let's sing this song. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. May I invite everyone to just close your eyes. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, maraming salamat po sa iyong salita today. This is not just a story of deceit, yung pandaraya, but this is a story of grace. Kay Lord God, nandito kami sa harapan mo ngayong oras na ito. At nagpapakumbaba sa iyong harapan, nagpapasiyasa. Some of us, maybe we are in the wilderness. Parang si Iso. Pagod, gutom, pagod na pagod. And what we did is we tried to satisfy our needs by the immediate things na nasa pag-ibig namin. Hallelujah. Lord, right now, alam mo po yung pinagdadaanan ng bawat isa. If there is someone right now that he or she felt that she is still in the wilderness, papagod, nagugutom, and still looking for the world, hayaan mo po na sa oras na ito, makilala ka nila. Hayaan mo po na sa oras na ito, katagpuin mo nila si Jesus. Katagpuin nila ang Panginoong Jesus na tanggap
ang bawat isa. Hallelujah. Hallelujah. Father God, alam mo po ang pinagdadaanan at ang laman ng puso ng bawat isa. Alam mo po na bilang mga anak mo, dapat excited kami dun sa future. Yung napakagandang future na inihanda mo dun sa kalangitan. Na doon, in your presence, Lord, hindi namin kayang i-contain yung napakatinding pagkilos mo. Na doon sa langit, wala kaming ibang gagawin kundi tingnan ang kagandahan mo. That your light will radiate to each one of us. Lahat kami, Panginoon, ay sabay-sabay na titingin sa napakagandang mukha mo at kukuha ng liwanag sa iyo. Hallelujah. Lord, yun yung buhay na inihanda mo sa amin. After nito, there's no more pain. There's no more tears. There's no more regrets. There's no more loneliness. There's no more about us. Dun sa lugar na inihanda mo sa amin for eternity, Lord, pupunuin mo yun ng kagalakan kasi sapat ang presensya mo. Na sapat ang presensya mo, Panginoon, para kami maging kompleto. Hallelujah. Lord God, at yung pangako mo na yun, hindi lamang for eternity. You also plan the same here habang kami ay nandito sa mundong ito. You want us to experience the fullness of having Jesus Christ in our lives. Hallelujah. But we have to admit, oh God, that sometimes we are like Esau. Papagod, may gusto, may mga pangangailangang madalian. Kaya Lord, right now, yung mga bagay po na yun, na feeling namin ay nagiging sagabal, Panginoon, upang malaya kang makakilos sa amin, O God. Right now, ito po'y sinasabi namin sa iyo, O God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus, come as you are, in the presence of the Lord. Hallelujah. Lord, pusong basag kung may nakikita ka, Panginoon, na anumang karumihan sa aming mga puso right now, O God. Lord, itinataas namin ito sa iyo. We just want to fully surrender everything to you, O God. Lord, yung buhay namin na malinis at kaaya-aya sa harapan mo at sa harapan ng ibang tao. Hallelujah. 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 Lord, search our hearts. Search our thoughts right now. Alam mo, Panginoon, yung mga bagay na nakakasakit sa iyo. Alam mo yung mga bagay, Panginoon, na hindi namin mabitawan. Alam mo yung mga bagay na nahihirapan kami. Ba't sabi mo sa iyong salita, wala pang pagsubok na dumating sa iyo na hindi na sa amin, na hindi namin kakayanin. Tapat kang Diyos. Tapat kang Diyos. Tapat kang Diyos. At sa anumang paghihirap na kaya namin maranasan, kapag hindi na namin kaya, you will find a way out so that we can stand out of it. Ikaw mismo ang gagawa ng paraan para mapagtagumpayan namin ang anumang pagsubok na meron kami, O God. Kaya Lord God, we're not just here to just kumanta, magkita-kita, magkamustahan, but we are here because we want to be like you. We want na ma-reflect yung kabutihan mo sa buhay namin. We want other people to see that our God is real. We want other people to know that there is hope with Jesus. Gusto namin maranasan, Panginoon, ang kalayaan sa anumang mga bagay na kumukulong sa amin. Gusto namin maranasan, Panginoon, ang kaligtasan sa anumang sitwasyon na pinagdadaanan namin. Lord, we do not want to be like Esau, that we will give up the birthright. Kaya Lord, right now, kasamahan mo kami.
Ilalaban mo kami, Panginoon, that there should be no weapon formed against us that ever prosper. Because greater is you, Jesus, that is in us than he that is in this world. Lord, right now, let us be reminded of the cross. I pray, O God, that you will encounter these people through the cross. Ipakita mo, Panginoon, ang ginawa mo sa cross of Calvary, that you took all our sins, all the shame, for us to be restored, for us to be redeemed, for us to be forgiven, kahit nalayo kami sa iyo, Ama. We have been reconciled through Jesus. And we are reconciled through Jesus because, Lord, gusto mo na ang buhay namin ay maging mabuti. Gusto mo na yung buhay namin ay maging kaaya-aya sa iyo. Na gusto mo yung buhay namin, yung gigising kami araw-araw na punong-puno ng pag-asa, na punong-puno ng kagalakan, na punong-puno ng kasiyahan sa aming mga puso na lagi kang may gagawin, na may binabago ka sa amin araw-araw, na may inaayos ka sa mga buhay namin, O God. Hallelujah, no matter what, anumang pinagdadaanan namin, anumang klase ng inaayos mong relasyon, O God, we know and we believe na may gagawin ka. Kaya Lord God, hayaan mo na kami maging malinis na sisidlan ng iyong kapangyarihan. Hayaan mo na malaya kang makakilos sa buhay ng bawat isa, O God. In the name of Jesus, in the name of Jesus, that in any brokenness, in any emptiness in our lives, O God, Lord, let your move, let the Holy Spirit, Panginoon, empower us to be transformed for your glory, for your glory, for your glory. The Lord, hindi na namin gugustuhin saktan ka ng paulit-ulit. Hindi na namin gugustuhin na, Lord, hindi maging buo ang paglilingkod namin sa iyo. And Lord God, we are not holy by ourselves, but we are holy because you chose us and you sanctify us. Pinili mo kami, Panginoon, kaya hayaan mo na maging kalugod-lugod ang buhay namin. Hallelujah. 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 Lord God, I pray for your people na anuman, Panginoon, yung mga bagay na nagpapabigat sa aming takbuhin, hayaan mo na ito'y maibigay namin sa iyo ng buong buo, God. Hayaan mo na maging malinis kami, O God, in the name of Jesus. At maranasan namin yung buhay na ipinangako mo, yung buhay na ganap at kasiyasiya, yung buhay na punong-puno ng matinding pag-ibig mo, yung buhay, Panginoon, na patuloy kang magmimilagro, yung buhay na, Panginoon, na patuloy na inaayos mo, yung buhay, Panginoon, na laging may sigla bawat umaga, yung buhay, Panginoon, na punong-puno ng kagalakan dahil ang Diyos ay buhay sa aming mga buhay. Hallelujah, O God. Lahat ng mga emptiness, lahat ng mga brokenness, we give it all to you, Jesus. We give it all to you, Jesus. Make us whole. Make us worthy. Make us pure before you, O God. In the name of Jesus. In the name of Jesus, hindi namin pipiliin ang mga patanin. Hindi namin pipiliin ang red stool versus our inheritance. We will never choose hell versus heaven. We will never choose Satan over you, Jesus. Kaya Lord God, I pray, O God, I'm pleading for your mercy right now, O God. Lord, bigyan mo kami ng bagong puso. Yung bagong puso at malinis ng puso, O God, na maglilingkod sa'yo. Na maglilingkod sa'yo, O God. Na maglilingkod sa'yo, O God. In the name of Jesus. Yung puso, Panginoon, na ang nais, ang laging pipiliin yung para sa'yo. We will always choose God's best. And we will never settle for less. We will never trade the immediate versus the ultimate. We will never settle for less because Jesus is the best. We have the best
in our life. Dear Lord God, I pray, and I declare, by the mighty name of Jesus, that this church is a holy church, that this church is a loving church, that this church is a wise church. Hallelujah, na pipiliin namin Ikaw, Panginoong Jesus, na hindi namin babaliwalain. We will never contempt what You did in the cross of Calvary. We will never contempt the life that You have given to us, to give us life, O God, to give us eternal life in the presence of the Holy Father. Hallelujah. Thank You, O God. Thank You, Jesus. Thank You, O God. At sa oras po na ito, I invite everyone, hallelujah, to once again, let's recommit our lives to Jesus. Let's recommit our life to Jesus. Na Lord, Ikaw ang pinipili namin, hindi yung mga bagay na temporary, hindi yung mga bagay na panandalian, dahil ang napakaganda, Panginoon, ang plano Mo sa amin. At everything works together for good sa mga taong nagmamahal sa iyo at pinili mo. Kaya Lord God, muli, tinatanggap ka namin. Sabihin natin, Panginoong Jesus, maraming salamat sa katapatan mo po na hindi mo ko iniwan, hindi mo ko pinabayaan. That there is forgiveness, that there is redemption, that there is reconciliation. Kaya Jesus, I accept You as my personal Lord and Savior. Manahan ka sa puso ko. Maghari ka sa buhay ko. Tulungan mo ko na laging piliin ka at hindi ang mundong ito. Salamat, Panginoong Jesus. In Jesus' name. And let me pray. Father God, in the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, we plead for the purity of this church. We plead for the holiness of this church. We plead for Your mercy in this church. Lord, I pray and I declare na ang buhay ng bawat isa ay babaguhin mo, na ang buhay ng bawat isa, Panginoon, ay aayusin mo. At we will live in peace, that we will live in unity, that we will live in the fullness of Your love and the hope coming from You. Thank You, Jesus. Salamat po, Panginoon. And we are rebuking any plans and tactics of the enemies, any red stone, anumang mga patani ng buhay namin, Panginoon. Lord, we give it all to You. Kaya malaya ka po kumilos. Mangyari na lagi namin piliin ang kalooban Mo kaysa sa kalooban at gusto ng aming mga sarili. Salamat po, Panginoon. Lahat ng mga panalangin ito'y pinapasaluhan namin ng iyong dugo. Be blessed and glorified. In Jesus' name, everybody says, you may now sit down and we will receive our Holy Communion. Yung mga first timer po, may we invite to go in the VIP room. Yung mga first timer po, yung wife ni Prince. And of course, pwede mo naman siyang samahan din, Prince. And si Janeline, ano ba? Yan. And si Brother Hernan. Maybe leaders kayo na po ang pumunta sa inyo. Yan. And alam mo yun na, not first time na yun. Okay, so let's all extend our hands to these elements. Ang mga elemento po ito ay nagsisimbolo ng katawan at dugo ni Jesus Christ na nabayubay sa cross of
So, tayo naman po sige sa huli ko niyo. Gusto kong basahin po ito ng medyo mas mahaba kayo sa dati para makita po natin yung importance ng Holy Communion. Sabi sa 1 Corinthians chapter 11, beginning verse 23, "For I pass on to you what I received from the Lord Himself. On the night when He was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Pakitaas po natin yung mga tinapay. Sabi, and then, He broke it in pieces and said, "This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me." Pakitaas po natin ang ating mga cup. In the same way, He took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and His people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink it. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until He comes again. So, anyone who eats this bread or drinks this cup of the Lord unworthily is guilty of sinning against the body and blood of the Lord. That is why you should examine yourself before eating the bread and drinking the cup. For if you eat the bread or drink the cup without honoring the body of God, you are eating and drinking God's judgment upon yourself. That is why many of you are sick and weak and some have even died. But if we would examine ourselves, we would not be judged by God in this way. Yet when we are judged by the Lord, we are being disciplined so that we will not be condemned along with the world. So sa pagkakas po natin ang ating mga tinapay, sabi natin Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong katawan. Dahil dito, ako'y nagkaroon ng agad. Sabay-sabay po natin yung kainin and believe that God will heal you. Thank you, God, that by your stripes we are healed. Again ulit, taas natin natin mga Diyos. Sabihin natin, Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong dugo. Dahil dito, ako'y nagkaroon ng kalinisan at kaligtasan. Thank you. Sabay-sabay po natin. Thank you, Lord. Are we blessed? Kung tayo po ay blessed, susubigaw mo po tayo, amen? Amen. So, God is good. And all the time, God is good. Amen. So, sabi nga sa preaching ngayon, don't settle for less. Amen. So, wag po tayo mag-settle lang sa ano meron sa atin, but we need to settle kung ano man ang just settle ourselves sa plano ng Lord sa ating buhay. Amen po. So, ang ating verse po for our tithes, we are here now in our tithes and offering. So, ang ating verse po is makita natin sa Mark 12, verse 41 to 44. Sabi dito, Jesus sat down near the collection box in the temple and watched as the crowds dropped in their money. Many rich people put in large amount. Then a poor widow came and dropped in 2 small coins. Jesus called his disciples to him and said, "I tell you the truth, this poor widow has given more than all others who are making contributions. For they gave a tiny part of their surplus, but she, poor as she is, has given everything she had to live on." So ang ating ano po dito is hindi po titignan ng Lord kung magkano yung binibigay natin, no? Ang titignan ng Lord yung puso natin, yung puso
puso na tapat na magbigay sa ating Panginoon. So, kung ano man po yung, magkano man po yung amount ng ating ibibigay dahil sa ating salary, and kung gusto natin bigyan pa siya ng offering. So, God is looking for our hearts, no? Not on the, ano yung ilalagay natin na amount doon. So, God is, matulad nga na binasa natin this morning, this afternoon, ay mas kinaluluguran ng Lord yung babaeng mahirap at wala nang asawa. No? So, kaysa doon sa mga mayayaman na punong-puno ng kayamanan pero wala lang sa puso. So are we ready po magbigay sa ating Panginoon? Amen. Our hearts ready na ba magbigay sa ating Panginoon? Amen. Say amen? Okay. Okay, so let's itaas po natin ang ating mga sobre, ang ating mga tithes offering, at let's pray. Heavenly Father, in the name of Jesus, and the power of the Holy Spirit, Lord, maraming salamat sa araw na ito, Lord God. Thank you, Lord God, dahil binigyan mo kami, Lord God, ng opportunity na magbigay, Lord God, at maibigay namin ang dapat sa iyo, Lord God. Itong aming bibigay, Lord God, para lang po sa iyo, Lord God. Tanggapin mo, Lord, ito, at upang magamit, Lord God, sa iyong ubasan, sa iyong church, sa iyong mga gawain, Lord God, sa iyong musapa, Lord God. At ito ay maabot pa, Lord God, yung mga tao, Lord God, na wala pang pagkakilala sa iyo, yung gusto magkaroon ng relasyon sa iyo, Lord God, ito, gamitin mo lang po ang aming mga tithes and offering, Lord God, to spread the word, to spread the love of yours, Lord God, sa mga tao ito. At Lord God, kung ano po, Lord God, ang aming mga desires, Lord God, ang aming laman ng aming mga puso, aming mga panalangin, aming mga plano, Lord, let your will be done. Ikaw lang po, Lord God, gumanap, Lord God. Ikaw lang po, Lord God, ang magpatupad na ito, Lord God. Lahat ng aming mga puso, lahat ng aming mga desires, Lord God. Lord, maraming po salamat. To you all the highest praises, adoration, thanksgiving. In Jesus' mighty name, this we pray. Amen.
Thank you, Father. Thank you for the blood. Thank you that you changed our lives. Thank you that you transformed our lives. Salamat po, Panginoon, sa mga kaloob nito. At kaya ka mo na magamit ito para marami pa pong tao, marami pa pong buhay ang mabago, marami pa pong buhay ang maligtas, marami pa pong buhay ang mga tao magkaroon ng tamang pagkakakilala sa iyo. At maranasan ang buhay na pinapagkasisi. Yung pangako mo, Panginoon, na kami laging sasamahan ka, Lord, na nasa ng bawat sa nagtitiwala sa iyo. At even, Lord, God, sa bawat prayer request na naisulat dito, parang even naman ang mga puso ng bawat isang nagkaloob, even mga hindi pa nakapagbigay for now. Lord, we pray na kapag mo po ito, ikaw po ang patuloy na malakas, makita namin, naman namin na si Jesus ay patuloy na babago ng aming buhay. Thank you for the blood. Kapatuloy namin ipilawan ng karapatan sa Satanas. Ano mga talikala, ano mga bait na pwedeng gawin niya at i-offer ang mundo ito. You have no power over J1 Musafanas. Salamat po, Ama. Be blessed and be glorified. In Jesus' name we pray. Amen. Again, may namaskal na naman ang bago. Ay, meron? Ayan. Gawin activities. Nakapulit ka ba sa? Ayan. So, okay. Tapos na po. Praise God. And then, yan. Ngayon po, meron tayong MGR for selected leaders. So, yan lang po yung first batch. And then, yung next batch ay susunod natin. And then, November 25 is pre-MGR. And MGR is December 1 and 2. Holiday naman po yan. Ayun po, praise God, nakalipat tayo ng bagong villa. Ayan, kaya medyo sobrang hindi mga pagoda at masasakit ang katawan. Pero praise God po sa lahat ng mga tumulong. And we're excited na magamit yung lugar na yun for God's glory. Salamat din po sa buhay sa Sister Ruby. For God's glory ay nagagamit natin sa ating mga gawain. So yung lahat ng mga prayer meeting sa city ay kina Sis Ruby po. Yung sewing din natin. And then pero yung corporate prayer meeting natin is most likely katry natin na makapag-prayer meeting sa bagong villa. Kami na po ang bahala. Ang Lord na palang bahala sa transportation ng bawat isa. Ayun po, I think Birthday nila! 1, 2, 3, go! Hindi ko na! Ayan. Para sa akin sa ano, yung last birthday na sa inyo. Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday! O, diba? Saktong-sakto. Last week, tayo ayun. May pahabol na cake. Praise God. O, diba? Ayan. Oo, last week, pray. You know yung prayer. Simula na yung cake, tsaka walang syempre birthday ni Pastora Cathy. Sino pag di ba payag na hindi natin mapag-pray ngayong araw ng kaarawan ni Pastora Cat? Sinunod-tawagan ko po ating mga tuwing pastors. Pastora Jen and Pastor Phyllis. Pumasok? Ay, dumakas na po. Ayan, Pastora Jen. Wait ka po dito. Kailangan ko tulong. Praise God. Pawag ng cake, Pastora Jen. Baka mga wala naman naman naglipat yan. Alam mo naman naglipat yan. Ayan, well, of course. Pwede bang, yan, Pastor Philip, come here po. Yan, pwede bang i-extend natin ang ating mga kamay? Oo, kaya talaga nagkulot siya ngayon. Kasi birthday niya. Tapos kaya kailangan nakatingin ng gusto. Walang tulong. Buti na lang, may gising. Ayan, pwede tayo i-extend natin mga kamay na let's pray, of course. Pastor Rakati is our senior pastor in JV Musafa. So this
sa lahat po ng taong kanyang Hallelujah. Lord, salamat po, O Diyos, dahil Ikaw po ang aming Diyos na buhay. Diyos ng punong-puno ng biyaya, O Diyos, tunay nga naman, O Diyos, na damang-damang po namin sa buhay po na aming Pastora Kati at nakakakilig ka, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. And the Lord, we just cannot contain it, O God. Alam po namin na marami ka pang bagay, bagong pintuan, bagong windows, O God, na bubuksan para kay Pastora Kati sa pagpasok po ng panibagong taon ng kanyang buhay. 24 years old, Lord. Pinakabata mo pa ng pinakabata si Pastora Kati. My age is just a number. But Lord, thank you for strengthening her. Salamat po, O Diyos, sa kalakasang binibigay mo sa kanya, hindi lang physically, emotionally, and spiritually, O God, na Lord, damang-damang po namin yung kalakasan, maging kagalakan naman, na pinagkaloob po sa aming Pastora Kati. I pray, and I declare, Father God, that whatever the desires of her heart, ito pa'y katutugunin mo sa pangalan ni Jesus. At patuloy pa namin winawagsi lahat ng plano ni Satanas, lahat ng pagtatangka, lahat ng blueprints, o lahat na Lord ay kinakalagay at winawasak sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Lord, we just want all the best sa buhay po namin Pastora Kati. And Lord, yung the best na yun, ang naalam po namin na inihanda niyo po sa kanyang buhay. Dahil po agad sa kanyang buong pamilya. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Lord, alam po namin na marami po nananalangin sa kanya everyday. And even right now, O God, marami mga declarations, prayers, O God, na Lord, narinig mo Ama sa langit. Kaya Lord, we say yes and amen to it, O God. Lord, thank you. Marami pa, Lord. Marami ka pang gagawin. Sa araw na ito, hanggang sa mga susunod na araw. Thank you, Lord. Nakakakilig ka na, Lord. Kaya Lord, thank you for everything. And we just love you. And we just love Pastora Kati with the love of the Lord. And J.O. Mustafa loves her because you love us, O God. Thank you, Jesus, for everything. All of this, O God, are still in your blood. In Jesus' mighty name. Amen and amen. One, three. Go. Victory na po tayo. Maraming po. Ayan, praise God. Hallelujah. Ayan, tayo lang po ang bawat isa na muli po tayo po ay tumayo. Ayan, para po i-declare ang katagumpayan ng gawain po natin ngayong umaga ito. Hallelujah! Pumalakpak po yung mga anak ng Diyos na nagtagumpay. Amen! Yes, Lord! Hallelujah! Salamat, Lord God. Dahil sa iyo, meron kaming lakas, meron kaming katagumpayan ngayong umaga na ito, Panginoon.
lingkod, Panginoon, sa J1 Masapa, O God. Thank you, Lord. Sabihin mo, Panginoon, sa mga instrumento na ginamit mo, Panginoon. Salamat, O God, sa mga singers, sa mga dancers, sa mga usher ministries, sa lahat ng mga sport, O God. Lord, thank you, Panginoon, sa mga buhay na ginamit mo sa araw nito, Lord, upang maging victory ang Panginoon na namin gawain, O Lord God. Salamat, Panginoon, at kaya po na, Panginoon, nasa darating na nasusunod na sa atin, Lord. Marami pang mga kaluluwa, Panginoon, na namin may sama, Panginoon, sa lugar nito, Lord. Salamat, Panginoon, Diyos. Ingatan mo rin po kami, Panginoon, sa isang linggong pagdadaanan ulit, O God. At Lord, yung mga Panginoon, sa ilangan namin pinakaliwala namin mga buhay, Panginoon. Salamat, O God, sa umaga ito, Lord. Ikaw lamang matas magakila, O God. In Jesus' name, amen. Tanggapin natin ang wala hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang wala hanggang pagpapala ng Diyos Ama, at ang wala hanggang pakikipisan ng Diyos Espiritu Santo. Humayo tayo na laging pipiliin ang God's best and will never settle for less. And everybody shout! Amen! Ay, sit down, sit down. Ayan! Picture po tayo! Usog po tayo sa harapan. Ayan. Yung mga bago po ay paupuin po natin sa pinakaunahan. Karakitan po ang mga kagandahan at kagwapuhan. Ayan. Picture taking po. Ayan na po, magbibilang na po ako. Magbibilang tayo ng walking faces natin. 1, 2. Ayan, dito po tayo sa iba. Ayan, ayan, ayan. Alright! Ayan. O, diba? Tumingin kayo ng Miss Procedure. Ayan.